Iniisip nyo ba na mabibili ng pera ang lahat? Iyan ang pinaniwalaan ng gobyerno ng China. At sapat na raw ang 130 trilyong won. Kumpiyansa sila na sa pamamagitan ng napakalaking halagang ito. Malalampasan nila sa loob lamang ng ilang taon ang teknolohiya sa semiconductor na pinaghirapan ng ating bansa sa loob ng 40 taon. Isipin ninyo gaano kalaking pera ang 130 trilyong won. Ang taunang budget ng ating bansa ay 600 trilyong won at ang halagang iyon ay higit pa sa 20% nito. Sapat na itong pera para bilhin ang isang maliit na bansa. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Lumipas ang 5 taon. Walang tigil na nagbuhos ng pera ang China. Kinuha ang pinakamagagaling na inhenyero ng ating bansa at ninakaw pa nila ang mga lihim na dokumento ng teknolohiya. Sa kabila nito, ang Samsung at SK ay nananatiling numero 1 sa buong mundo. Sa katunayan, lalo pang lumaki ang agwat. Bakit kaya nangyari iyon? Anong bagay na hindi kayang bilhin kahit ng napakalaking pera? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kung paano lumuhod ang kapangyarihan ng pera sa harap ng halaga ng panahon. At tungkol din ito sa isang bagong banta na patuloy na nag-aabang sa atin sa kabila ng kanilang kabiguan. Tara, sabay nating alamin. Taunang sahod na 3 bilyong won mga dokumento ng teknolohiya na nagkakahalaga ng 1.6 trilyong won at kabuuang puhunan na 130 trilyong won. Sa mga kondisyong ito, gaano katagal bago matalo ang Samsung noong 2014, inakala ng gobyerno ng China na alam nila ang sagot sa tanong na ito. Simple lang ang plano, kunin ang pinakamahuhusay na tekniko mula sa Samsung at SK sa pamamagitan ng pag-aalok ng sahod na 3 beses na mas malaki kaysa sa natatanggap nila. Pagkatapos na nakawin ang mga lihim na dokumento ng kanilang pinakabagong teknolohiya. Naniniwala sila na kung maglalagak sila ng napakalaking pera, malalampasan nila ang Korea sa loob ng 5 taon. At kumilos nga ang China. Isang eksperto sa memory chip na nagtrabaho sa Samsung Electronics sa loob ng 20 taon ang inalok ng taunang sahod na 3 bilyong won. Mga kaibigan, kung ang karaniwang taunang sahod ng inyong mga magulang ay nasa 30 hanggang 50 milyong won, ang alok na iyon ay 6 hanggang 10 beses na mas malaki. Bukod pa riyan, nangako sila ng magandang bahay, magarang sasakyan at sagot lahat ng gastusin sa pag-aaral ng mga anak. Umabot sa 1,600 na pahina ng mga lihim na dokumento para sa 10 nanometer Class D RAM, isang napaka-advanced na memory chip ng SK Hynix ang napunta sa isang kumpanyang Chino. Ang halaga ng mga dokumentong ito ay tinatayang 1.6 trilyong won. Sapat na pera iyon para bilhin ng buo ang paborito ninyong kumpanya ng game software. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang laki ng pera. Sa ilalim ng pangalang Big Fund, nagbuhos ang China ng 130 trilyong won sa industriya ng semiconductor. Hindi nyo siguro lubos maisip kung gaano kalaki ang perang iyan, ano? Sapat na iyon para makabili ng 1 milyong apartment sa Seoul. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, wala pang industriya na nakatanggap ng ganito kalaking puhunan. Ngunit ano ang naging resulta pagsapit ng 2024? Ang Samsung Electronics ay nananatiling numero 1 sa mundo sa memory semiconductors. Pinapanatili rin ng SK Hynix ang kanilang pwesto bilang pangalawa. Sa kabilang banda, ang nangungunang kumpanya ng semiconductor sa China, ang SMIC, ay nananatili pa rin sa antas ng teknolohiya noong 10 taon na ang nakalipas. Saan napunta ang 130 trilyong won? Bakit hindi nila matalo ang ating bansa kahit sa napakalaking pera at tinakaw na teknolohiya? Para malaman ang dahilan, kailangan muna nating unawain kung bakit ganito kadesperado ang China. Bibili namin ang oras gamit ang pera. Ito ang naging sentro ng plano ng gobyerno ng China noong 2014. Sa madaling salita, ganito ang kanilang iniisip. Wala kaming 40 taon para mag-ipon ng teknolohiya. Sa halip, bibilhin na lang namin ang 40 taon na iyon. Bakit kaya sila nagmamadali? Ang semiconductor ang puso ng teknolohiya sa hinaharap. Smartphone, computer, sasakyan, artificial intelligence, spacecraft, lahat ng ito ay nangangailangan ng semiconductor. Kung paano hindi ka makakakain kung walang bigas, hindi ka rin makakagawa ng mga high-tech na produkto kung walang semiconductor. Ano ang dahilan kung bakit bumagsak ang Huawei, ang pangunahing kumpanya ng China noong kasagsagan ng trade war sa pagitan ng Amerika at China, nang sabihin ng Amerika na hindi na kami magbebenta ng semiconductor sa inyo, hindi na nakagawa. Tog smartphone ang Huawei. Sobrang napahiya at nagalit ang China dahil dito. Ayaw na nilang umasa pa sa Amerika. Kami na mismo ang gagawa. Kaya naman isinilang ang Big Fund. Unang yugto, 21 trilyong won. Ikalawang yugto, 32 trilyong won. At kasama ang mga lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya, umabot sa 130 trilyong won ang kabuuang pondo.
Ginamit nila ang perang ito para akitin ang pinakamagagaling na tekniko sa mundo magtayo ng mga pabrika at bumili ng mga kagamitan. Malinaw ang kanilang layunin pagdating ng 2025, 70% ng mga semiconductor ay dapat gawa na nila mismo. Bakit ganoon na lang kalaki ang kumpiyansa ng China? Dahil mayroon na silang karanasan sa tagumpay gamit ang parehong paraan. Halimbawa ang solar panels. Noong unang bahagi ng 2000s, ang Germany at Japan ang nangunguna sa mundo. Ngunit ano ang ginawa ng China? Nagsimula silang magbenta ng solar panels sa napakababang presyo kahit na nalulugi sila. Paano? Dahil sinusuportahan sila ng gobyerno sa pamamagitan ng subsidies. Sa huli, hindi na nakayanan ng mga kumpanya sa Germany at Japan at nagsara ang mga ito. Ngayon, China na ang nagahari sa merkado. Ganoon din ang nangyari sa LCD. Dati Samsung at LG ang dominante sa buong mundo, ngunit ngayon mga kumpanyang Chino na ang may hawak ng merkado. Pareho lang ang paraan magbenta sa sobrang murang halaga para pabagsakin ang mga kakompetensya. Inisip ng gobyerno ng China, hindi ba't pwede rin nating gawin ito sa semiconductor? Ang akala nila sapat na ang nakawin ng mga plano kunin ng mga tekniko magtayo ng mga pabrika gamit ang malaking pera at magbenta ng mura para makuha ang merkado. Total, ang semiconductor ay isa ring produkto na gawa sa pabrika, ngunit may isang mahalagang bagay na hindi alam ng China. Ang semiconductor ay hindi lang isang industriya ng paggawa. Ito ay isang industriya na itinatayo sa pamamagitan ng mga kabiguan. At ang katotohanan na ang halaga ng kabiguan ay hindi mabibili kahit gaano karaming pera ang ibayad mo. Kung gayon, ano nga ba ang eksaktong ninakaw ng China at bakit hindi pa rin sila nagtagumpay? Ang teknolohiya ay nasa isip ng tao. Kunin mo lang ang taong iyon at tapos ang usapan. Ang plano ng China ay tuso, ngunit halata rin ang kanilang kawalang hiyaan. Mula 2016 hanggang 2019, hindi bababa sa 50 pangunahing tekniko mula sa Samsung Electronics at SK Hynix ang lumipat sa mga kumpanyang Sino. Sa katotohanan, mas marami pa siguro sila. Ang mga alok ng China ay parang ginto. Isang taong sumasahod ng 100 milyong won sa Samsung ay inalok ng 300 milyong won. Isipin ninyo mga kaibigan, ang baon mo sa isang buwan ay 10,000 won tapos may biglang nagsabi, bibigyan kita ng 30,000 won. Maglaro ka lang sa bahay namin. Hindi ba't nakakatukso? Bukod pa rito, nangako sila ng magandang apartment sa sentro ng Beijing o Shanghai, magarang sasakyan at sagot na ang tuition fee ng mga anak sa international school. May kondisyon pa nga na pwedeng bumalik sa Korea pagkatapos ng 5 taong pagtatrabaho. At noong 2018, isang nakakagulat na insidente ang sumabog. Isang mananaliksik mula sa SK Hynix ang nagnakaw ng 1,600 na pahina ng lihim na dokumento para sa 10nm class DRAM, isang ultra-precise memory chip at inilagay ito sa isang USB. Ano ang laman ng mga dokumentong ito? Lahat ng sekreto ay naroon kung paano idisenyo ang semiconductor, ang tamang pagkakasunod-sunod ng paggawa ng temperatura ang kailangan at kung paano sosolusyonan ang mga problema. Ayon sa persekusyon, ang halaga ng mga dokumentong ito ay 1.6 trilyong won. Nagdiwang ang mga kumpanyang Sino. Yahoo, makakagawa na rin tayo ng advanced memory chip, ngunit hindi nagtagal na pagtanto nila na hindi porket ninakaw mo ang recipe ay makakapagluto ka na agad dahil may mga bagay na hindi nakasulat sa dokumento. Halimbawa, sabihin nating nakasulat sa recipe, painitin ang oven sa 850 degrees, pero sa katotohanan depende sa kung mahal lumigmig ang panahon o kung bago o luma ang oven, minsan kailangan itong gawing 847 degrees o 852 degrees. Ang mga ganitong bagay ay malalaman lang ng taong libu-libong beses nang nabigo. Ang mas malaking problema ay ang dami ng mga sinungaling. Marami sa mga taong naakit ng mataas na sahod at lumipat sa China ay hindi naman talaga ganoon kagaling. Pinalaki lang nila ang kanilang kakayahan para makuha ang kontrata. Pagkatapos sa kumpanyang Chino, sasabihin nila, hindi ko ito specialty at aatras na lang. Para na ring naloko ang mga kumpanyang Sino, pero hindi na naibalik ang perang naibayad na nila. Kung gayon, mayroon na silang mga plano at nakuha na ang pinakamagagaling na tekniko, bakit hindi pa rin sila nagtagumpay? Kung kukunin mo ang film director na si Steven Spielberg, makakagawa ka na ba ng magandang pelikula? Medyo kakatwa ang tanong, hindi ba? Siyempre hindi. Kahit na kunin mo pa ang pinakamagaling na direktor, kung walang aktor, walang camera, walang lighting director at walang editor, hindi ka makakagawa ng pelikula. Kahit bilhin mo pa lahat ng iyan, kung hindi pa sila nagkakatrabaho, kahit minsan magiging magulo ang pelikula. Ang paggawa ng semiconductor ay higit pa riyan mas komplikado. Para makagawa ng isang semiconductor, kailangan itong dumaan sa mahigit 500 proseso at sa mga prosesong ito higit sa 3,000 tao ang kailangang magtulungan.
Anong klaseng mga tao ang kailangan? Mga nagdidisenyo, mga namamahala sa proseso, mga nag-ooperate ng makina, mga sumusuri sa kalidad, mga nagsusuri kung bakit may depekto at mga nagsasaliksik ng materyales. Lahat ng mga taong ito ay nangangailangan ng maraming taon hanggang dekada ng karanasan. Sa kaso ng Samsung Electronics, kailangan ng hindi bababa sa 5,000 tao para mapatakbo ng maayos ang isang pabrika. Sabihin natin kinuha ng China ang 50 pinakamahalagang tao mula sa kanila. Paano na ang natitirang 4,950? Hindi naman nila maaaring kunin lahat, di ba? Kung gayon, kailangang punan ng China ang mga natitirang posisyon. Pero ang problema, ang mga taong ito ay hindi pa nakakagawa ng advanced semiconductor kahit minsan. Ang mas nakakatakot ay ang kawalan ng sistema. Ang pinaghirapan ng Samsung sa loob ng 4 taon ay hindi lang teknolohiya. Halimbawa, kung may lumabas na depektibong produkto, mayroon silang mabilis na response system na kayang tukuyin ng sanhi sa loob ng 30 minuto. Mayroon din silang Artificial Intelligence Control System na sinusubaybayan ang libu-libong makina sa real time. Mayroon din silang mahigpit na network na konektado sa mga kumpanyang nagsusupply ng mga pyesa. Lahat ng sistemang ito ay parang isang buhay na organismo na nag-evolve sa pamamagitan ng libu-libong kabiguan. Isang inhinyero na nagtrabaho sa SMIC ng China ang nagsabi, yung doktor na galing sa Samsung henyo talaga. Pero mag-isa wala siyang magawa. Kapag humiling siya ng machine setting, hindi maintindihan ng machine team. Kapag gusto niyang baguhin ang material conditions, hindi sila magkaintindihan. Sa huli, umalis siya pagkatapos ng 6 na buwan at sinabing, hindi ko magagamit ang kakayahan ko dito. Sa huli, ang binili ng China ay ang musical score, hindi ang buong orchestra. Kung score lang ang mayroon ka, hindi ka makakatugtog ng magandang musika. Kailangan mo ng mga musikero na sabay-sabay na nag-ensayo. Ngunit kahit na nakabuo pa sila ng sistema, may mas nakakatakot na pader na naghihintay sa China. Ang semiconductor ay hindi ginagawa, ito ay binubuhay. May kasabihan sa industriya ng semiconductor. Magkaiba ang taong maraming alam sa semiconductor at ang taong magaling gumawa ng semiconductor. Ang susi ay ang yield rate. Sa madaling salita, kung gumawa ka ng 100 ilan ang lumabas na maayos, halimbawa sa isang pabrika ng biskwit, gumawa sila ng 100 biskwit. Ngunit 50 dito ay basag o sunog kaya hindi maibenta. Ang yield rate ay 50%. Sa kabilang banda sa ibang pabrika, 90 sa 100 biskwit ay maayos. Ang yield rate ay 90%. Aling pabrika ang mas kikita, syempre yung may 90% yield rate. Pareho lang ang ginamit na materyales at oras pero halos doble ang pagkakaiba sa resulta. Ngayong 2024, ang yield rate ng Samsung Electronics at SK Hynix ay nasa 90% hanggang 95%. Ibig sabihin kung gagawa sila ng 500 chips sa isang bilog na plaka na tinatawag na wafer, 450 hanggang 475 dito ay gumagana. Samantala, ang yield rate ng SMIC ng China ay nasa 50% hanggang 60% lang. Sa parehong plaka, kalahati lang ang napapakinabangan nila. Gaano kalaki ang pagkakaibang iyon? Ang isang wafer ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyong won. Sa 90% yield rate, ang gastos sa bawat chip ay humigit kumulang 10,000 won. Sa 50% yield rate, ang gastos sa bawat chip ay 20,000 won. Doble ang gastos para makagawa ng parehong chip. Kung idadagdag pa rito ang sahod ng mga empleyado at bahid sa kuryente, walang kalaban-laban sa presyo ang semiconductor ng China. So bakit hindi tumataas ang kanilang yield rate? Simple lang ang sagot. Ang yield rate ay pinapataas gamit ang data mula sa mga kabiguan. Bago naabot ng Samsung at TSMC, ang higit sa 90% na yield rate, kinailangan nilang magtapon ng daan-daang libong wafer bilang mga depektibong produkto. Noong 1990s, nang gumagawa sila ng bagong memory chip, ang yield rate sa simula ay wala pang 10%. Sa loob ng 30 taon mula noon, sinusuri ng mga inhinyero ang libu-libong depektibong chip tuwing umaga. Bakit namatay ang chip na ito? Tinitingnan nila ang cross-section gamit ang special microscope, sinusuri ang loob gamit ang X-ray at pinag-aaralan ang data mula sa libu-libong sensor. Ang naipong data mula sa mga kabiguan ay umabot na sa mahigit 100 milyong kaso. Ang data na ito ay pinag-aaralan ng artificial intelligence para makahanap ng mga pattern at magbigay ng pinakamainam na kondisyon. Ngayon sa machine number 3, babaan ang temperatura ng 0.5 degrees. Mukhang may maliit na tagas sa gas valve na pinalitan kahapon. Ganyan ang sistema. Wala ang data na ito sa China. Ang mga ninakaw na dokumento ay naglalaman lang ng matagumpay na paraan, hindi ang 9999 na nabigong paraan bago ito natagpuan. Kaya't ang mga inhinyero sa China ay kailangang magsimula sa umpisa sa bawat pagkakataon. Kung natigil sa 40% ang yield rate, kailangan nilang alamin mismo kung bakit nabigo ang 60%.
Ang prosesong iyon ay tumatagal ng 10 hanggang 10 taon. Sa isang internal report ng SMIC, nakasulat, "Kami ay isang restaurant na may recipe ngunit walang chef. Nakabili kami ng mga sangkap at kagamitan sa pagluluto ngunit hindi namin natutunan kung paano kontrolin ang apoy. Ngunit ang problema sa teknolohiya at yield rate ay dulo lang ng malaking bato ng yelo. Sa ilalim ng tubig may mas malalaking katiwalian na nangyayari." Ang pinakamalaking kalaban sa pagsulong ng semiconductor ng China ay hindi ang Samsung kundi ang China mismo. Noong Nobyembre 2020, isang nakakagulat na larawan ang yumanig sa internet sa China. Ito ay larawan ng lote ng Wuhan Hongxin Semiconductor Factory. 3 taon bago nito ay pinagmalaki ito bilang pangarap na pabrika na magiging responsable sa memory semiconductor ng China. Ngunit sa lugar na iyon, sa halip na pabrika, mga damo lang ang tumubo ng malago. Ang perang ipinasok dito ay 20 trilyong won. Saan napunta ang lahat ng napakalaking perang iyon? Ang Wuhan Hongxin Semiconductor ay nagsimula ng Engrande noong 2017. Isang negosyante na nagngangalang Zhao Weiquan ang nagsabing gagawa siya ng pinaka-advanced na memory chips at nakatanggap ng 20 trilyong won na puhunan mula sa gobyerno ng China at lokal na pamahalaan. Ipinakilala niyang sarili bilang isang Taiwanese semiconductor expert at nakasulat sa kanyang resume na nagtrabaho siya sa kilalang kumpanyang TSMC. Ang lokal na pamahalaan ay hindi na nagsiyasat at nagbuhos agad ng pera, ngunit si Zhao Weiquan ay isang manloloko. Hindi siya kailanman nagtrabaho sa TSMC at wala siyang alam sa teknolohiya ng semiconductor. Isa lang siyang manloloko na nag-target sa pera ng gobyerno. Kalahati ng 20 trilyong won ay ginastos sa pagbili ng lupa at pagpapatayo ng gusali at ang natitira ay napunta sa kanyang bulsa at sa bulsa ng mga middlemen. Noong 2020 nagsara ang kumpanya at naglaho si Zhao Weiquan. Ang natira ay isang lupain na puno ng damo. Hindi pa dyan natapos. Noong Setyembre 2020 nagsara ang Shanghai Wuxing Semiconductor. Ang perang ipinasok ay 8 trilyong won. Ngunit na magsara ito, magkano ang natirang pera sa bank account ng kumpanya? 200,000 won lang. Ang 8 trilyong won ay naging 200,000 won sa loob ng 3 taon. Saan napunta ang pera? Ninakaw ng mga opisyal ng kumpanya, nagpanggap na bumili ng mga pekeng kagamitan at nagsinungaling na nagpapasahod sa mga ghost employee. Lahat ng masamang gawain na maiisip mo ay ginawa nila. Noong 2021, nagsara ang Tsinghua Uni Group, ang pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa China na nag-iwan ng utang na 130 trilyong won. Nagsara rin ang Jixin Semiconductor. Sa labas mukha silang gumagawa ng advanced semiconductor pero sa totoo lang, bumili lang sila ng mga gamit sa China, kumuha ng subsidies at nagsara. Bakit hindi napigilan ng gobyerno ng China ang mga panlolokong ito? Sa kabalintunan, dahil masyadong maraming pera ang ipinamahagi nila ng napakabilis. Nang ideklara ng sentral na pamahalaan ang pagsulong ng semiconductor, nag-unahan ang mga lokal na pamahalaan sa pag-akyat ng mga kumpanya ng semiconductor. Hindi sila nagsiyasat ng maayos o nag-verify ng teknolohiya. Ang kanilang pag-iisip ay, magtayo muna tayo ng pabrika. Naging paraiso ito para sa mga manloloko. Ayon sa isang ulat ng gobyerno ng China noong 2022, sa unang yugto ng Big Fund, na 21 trilyong won, hindi bababa sa 30% o 6 trilyong won ang nawala dahil sa korupsyon at pagnanakaw. Malamang mas malaki pa ang totoong halaga. Ang resulta ay kalunos-lunos. Mula 2015 hanggang 2022, 80,000 kumpanya ng semiconductor ang naitatag sa China. Mahigit kalahati sa kanila ang nagsara. Ang perang ipinasok ay hindi bababa sa 50 trilyong won. Sa mga ito, wala pang 5% ang tunay na nakagawa ng semiconductor. Kalahati ng 130 trilyong won ay nagpayaman sa mga manloloko at ang natitirang kalahati ay hindi pa rin nakatulong para mabawasan ang agwat sa teknolohiya sa Korea. Kung gayon, sumuko na ba ang China? Hindi. Naghanda sila ng bagong plano. Isusuko na namin ang advanced semiconductors. Sa halip sa sakupin namin ang natitirang merkado, noong Oktubre 2022 nagpakawala ng matinding dagok ang Amerika, ipinagbawal nila ang pagbebenta sa China ng isang espesyal na makina na tinatawag na EUV na gawa ng kumpanyang Dutch na ASML. Ang makinang ito ay mahalaga sa paggawa ng 7 nanometer at mas maliliit na ultrafine semiconductors. Ang kumpanyang ito lang sa buong mundo ang gumagawa nito at ang isang unit ay nagkakahalaga ng 300 bilyong won. Sa madaling salita, para kang gumagawa ng pinakabagong supercar na nangangailangan ng espesyal na makina. At ang nag-iisang kumpanyang gumagawa nito ay nagsabing, hindi namin ito ibebenta sa China. Kung wala ang makinang ito pisikal na imposibleng maabutan ng Samsung o TSMC na pigilan ng China.
Ngunit hindi sila nagtagal sa pagkabigo. Agad silang nakahanap ng ibang daan. Isusuko na namin ang pinaka-advanced at sa halip kukunin namin ang lahat ng natitira. Ito ang legacy semiconductor market. Ito ay tumutukoy sa mga lumang semiconductor mula 28 nanometer hanggang 180 nanometer. Hindi ito ginagamit sa mga smartphone o artificial intelligence chips, ngunit mahalaga pa rin ito sa mga sasakyan appliances, makina sa pabrika at mga IoT device. Gaano kalaki ang merkadong ito? Taon ng 300 trilyong won. Mas malaki pa ito kaysa sa advanced semiconductor market na 150 trilyong won. At ang merkadong ito ay kayang-kaya gawin gamit ang mga lumang makina ng ASML. Sinimulan ng China na mag-boost ng produksyon sa merkadong ito. Mula 2023, gumastos ang China ng 30 trilyong won para lang magtayo ng mga pabrika ng lumang chip. Malinaw ang kanilang stratehiya kunin ang market share kahit na magbenta sila ng mas mababa sa gastos. Ito ay isang stratehiya na naging matagumpay na noon. Naaalala niyo ba ang solar panel market noong 2010s? Lahat ng sikat na kumpanya sa Germany at Japan ay bumagsak dahil ang mga kumpanyang Chino gamit ang pera ng gobyerno ay nagbenta ng mas mababa sa gastos. Ganoon din ang nangyari sa LCD market. Ang Samsung Display at LG Display ay tuluyang umalis at ngayon mga kumpanyang Chino na ang nagahari sa merkado. Sa merkado ng automotive semiconductor, nakikita na ang mga senyales. Noong 2023, ang market share ng automotive semiconductors na gawa sa China ay lumampas sa 20%. Noong 2020, wala pa itong 5%. Dahil 30% hanggang 40% itong mas mura, maraming maliliit na kumpanya ng sasakyan ang lumipat sa mga produktong gawa sa China. Kahit medyo mababa ang kalidad basta't mura, nabebenta pa rin. Ang mas nakakatakot ay ang kanilang pangmatagalang plano. Pagkatapos makuha ang lumang merkado, gagamitin nila ang perang kinita doon para muling mamuhunan sa pagbuo ng advanced technology. At kapag dumating ang araw na alisin ng Amerika ang mga paghihigpit, gagamitin nila ang naipong manufacturing capability para muling hamunin ang advanced market. Kahit umabot pa ng 10 o 20 taon, hindi mahalaga. Ang China ay may kakayahang maghintay. Paano dapat tumugon ang ating bansa? Ang Samsung at SK ay isinusuko na ang lumang merkado at nakatuon na lang sa pinaka-advanced. Ngunit kung tuluyan nating ibibigay ang lumang merkado, lalong lalakas ang China gamit ang perang kinita nila doon. At ang ating maliliit at katamtamang laking mga negosyo, ang mga gumagawa ng pyesa ay maaaring magbagsakan na parang domino. Hindi pa tapos ang banta. Baka nga nagsisimula pa lang ito. Sa araw na bumagsak ang Samsung, babagsak din ang pensyon ng inyong mga magulang. Maaaring tunog exaggerated ito, ngunit totoo. Ang National Pension Service ay kasalukuyang nagmamay-ari ng 11% ng stocks ng Samsung Electronics. Kung sa pera, higit ito sa 60 trilyong won. Paano kung matalo ang Samsung Electronics sa kompetisyon sa China at bumagsak sa kalahati ang presyo ng kanilang stocks? Malulugi ang national pension at ang pagkaluging iyon ay babalik sa pensyon na matatanggap ng inyong mga magulang sa hinaharap. Bumababa rin ang pensyon na matatanggap ninyo pagtanda ninyo. Ngunit may mas mahalaga tayong dapat pag-usapan. Mula noong 1983 nang unang nagsimulang gumawa ng memory chips ang Samsung, eksaktong 4 taon na ang nakalipas. Ano ang ginawa natin sa loob ng 2 taon na iyon? Nalampasan natin ang krisis sa pananalapi ng IMF. Muntik nang mabangkarote ang bansa, ngunit nakayanan natin. Noong 2001 nang bumagsak ang internet bubble, nakayanan din natin. Nalampasan din natin ang 2008 global financial crisis. Libo-libong inhinyero ang nagpuyat, tiniis ang daan-daang bilyong won na pagkalugi at daan-daang beses na bigo bago naipon ang teknolohiyang mayroon tayo ngayon. Ang 30 taon na iyon ay hindi mabibili ng pera. Ito mismo ang dahilan kung bakit nabigo ang China kahit nagbuhos sila ng 130 trilyong won. May kasabihan na para maging eksperto sa isang larangan, kailangan mong mag-ensayo ng 10,000 oras. Ang industriya ng semiconductor ay mas matagal pa riyan. Hindi ito isang henerasyon kundi 2 o 3 henerasyon ang kailangan. May isang nakakatuwang kwento sa pabrika ng Samsung Electronics sa Hwaseong. Isang anak na lumaki sa mga kwento ng kanyang ama na gumagawa ng memory chips noon ay siya namang gumagawa ngayon ng 3 nanometer ultra-fine process. Ang ganitong teknolohiya na naipapasa sa bawat henerasyon ay hindi kayang kopyahin ng kahit anong halaga ng pera. Ngunit ngayon ang 30 taon na iyon ay nanganganib. Ang mga pagtatangka ng China na nakawin ng teknolohiya ay patuloy. Ang tukso ng pag-aalok ng doble o tripleng sahod ay nananatili at may ilan na lumilipat sa pag-iisip na ako lang naman. Ngunit kapag nagsama-sama ang ako lang naman, guguho ang 40 taon
Ano ang maaari nating gawin? Una, kailangan nating palakasin ang seguridad ng teknolohiya. Kailangan nating parusahan ng mas mahigpit ang mga nagnanakaw ng mahahalagang teknolohiya at tratuhin ng mas mabuti ang ating mga inhinyero para malabanan nila ang tukso ng China. Ikalawa, hindi tayo dapat magtipid sa pamumuhunan sa pagbuo ng teknolohiya sa hinaharap. Kailangan nating magpatuloy lampas sa 3 nanometer at 2 nanometer patungo sa 1 nanometer at higit pa, at ang pinakamahalaga sa lahat ang inyong atensyon. Ang atensyon ninyong mga nakikinig sa kwentong ito. Hindi lang bilang mahalaga pala ang semiconductor kundi bilang isang issue kung saan nakasalalay ang ating kinabukasan. Ang kamalayang iyon ang magpapagalaw sa mga nakatatanda, magbabago ng mga pulisiya at sa huli magpoprotekta sa ating kinabukasan. Nabigo ang China na subukang bilhin ang oras gamit ang 130 trilyong won, ngunit hindi sila sumuko. Sa mismong sandaling ito, naghahanda ang China ng kanilang susunod na stratehiya. Sa sandaling maging kampante tayo, maaaring gumuho ang 20 taon. Mga kaibigan, ang kinabukasan ng inyong mga magulang ay nakasalalay sa semiconductor ng Samsung at SK. Hindi ito exaggeration, ito ay katotohanan. At ang semiconductor na iyon ay nahaharap ngayon sa isang bagong banta. Nasa atin na ang pagpapasya. Kamusta ang kwento natin ngayon? Natutunan natin na kahit ang napakalaking halaga na 130 trilyong won ay hindi kayang bilhin ang 40 taon ng panahon at karanasan mula sa kabiguan. Ngunit ang hamon ng China ay nagpapatuloy at kailangan nating manatiling mapagbantay. Kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, mangyaring i-click ang subscribe button at i-like ang video na ito. Ang inyong subscription at like ay ang lakas namin para makagawa ng mas magagandang content. Magkita-kita tayo sa susunod na mas magandang video. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.